Ito nga 'no, balikan ko lang ng konti. Speaking of Lovely Granada, napakaimportante ng boses na meron siya 'no. Ah, of course nakikipagbakbakan siya dito sa ano, dito sa mga DDS fanatics and trolls. Importante po kasi merong sumasagot, eh. Alam niyo po ba yung leksyon? Isa po sa mga leksyon na natutuhan, ah, in a hard way nitong si, former Vice President Leni Robredo. Tandang-tanda ko 'to, eh, and this is, public record naman 'no. Inamin naman niya na initially hindi nila pinapansin yung mga fake news, disinformation, yung mga personal na atake sa kanya for some time until they realize na hindi pala sapat yun, na dedmahin lang. Na maniwala ka na the truth will come out eventually. It doesn't work that way anymore and they realized it quite too late. At marami sa atin actually ganun yung mindset sa media 'no. Akala natin na in the so-called marketplace of ideas, eventually people would be able to decide for themselves which particular information or facts to believe in. Hindi na po kasi ganun eh. Kasi of course, yung so-called marketplace of ideas concept that presupposes that we are properly educated to be able to identify what is truth and what is not. Ang problema hindi po ganun. And kung pag-uusapan po natin yung information na ecosystem natin ngayon, eh, yung mismong marketplace of ideas, kontrolado po ng mga private companies. At meron pong kanyang-kanyang tinatawag na social engineering campaigns, yung iba't ibang mga puwersa. Nandyan po yung disinformation networks. So yung mismong merkado, nakokontrol. Hindi po ba? So kaya meron po tayong kanya-kanyang realidad na nakikita bilang mga Pilipino, bilang mga mamamayan. O, tingnan nyo lang yung Facebook feed ng isang katabi ninyo o kamag-anak ninyo. Pwedeng ibang-iba doon po sa napapanood o nababasa ninyo. So magkakaiba po tayo ng worldview. At kunwari, naka-consume tayo ng content na puro basura, eventually, nahihigop tayo at nakakatak tayo patungo doon sa imburnal na yon. And before you know it, ito na po yung realidad na pinaniniwalaan natin. Kaya ang hirap-hirap baliin ng ganung paniniwala. Kaya minsan ano no, may mga nambabash sa akin, tinitingnan ko pinupuntahan ko yung Facebook page nila eh. Karamihan naman sa mga nananakot ay mga duwag dahil nakalock yung kanilang mga profile. Tapos napaka-bogus ng kanilang mga pahina. Okay? Pero dun sa mga bukas, nakikita ko sabi ko, this explains kung bakit ganito magsalita. Napakabastos ng mga bunganga ng mga ito. At kung bakit ito yung kanilang pinaniniwalaan. Nakikita ko yung feed Nakikita ko kung ano yung mga pinupuntahan nilang sites or pages for their political information. Basura eh. Kaya yun, basura yung kanilang paniniwala at basura din yung kanilang pag-uugali at pakikitungo sa mga katulad natin. Yun po yung problema natin ngayon. Going back dito kay former Vice President Leni Robredo. Nakikita nyo ba? Nananahimik yung ali. 'Di ba ano na lang, nakafocus sa Naga City. O tingnan nyo ngayon, may panibagong disinformation campaign laban sa kanya. Yung picture na nakasakay siya sa bus, in fairness naman no, yung suot kong pink t-shirt, walang kinalaman to kay Leni Robredo no. Baka kulayan ninyo no. Dati na naman nagbubush yung ali. Bakit ngayon? Binabash nyo na naman. Bakit? Takot ba kayo na baka magbago isip at tumakbo muli sa pagkapangulo sa 2028? Parang yung isa sa mga suspecha ko kung bakit merong panibagong disinformation campaign targeting Leni Robredo. Baka nakikita siya bilang isang malakas na contender laban kay Sara Duterte dito sa 2028. Ang problema, tatakbo ba? 'Di ba? Ilang beses na nagsabi na hindi siya tatakbo. Ayun. So kitang-kita niyo may renewed campaign against her, 'di ba? Talagang pinagkakatuwaan yung kanyang larawan sa bus. Oo. Buti nga nagbubus no? Ibang mga hindi pala iba, karamihan sa mga opisyal natin sa gobyerno. Nakita niyo bang sumakay sa public transport? At kung sakaling sumakay sa tren, ginagawang excursion. Yung parang yung susubukan ko nga 'to.
how to be a commuter for a day. Di ba yung para silang turista na gusto lang masubukan para malaman kung gaano ba kahirap mag-commute. Eh gawin nyo kaya araw-araw. Oo. Para maranasan nyo na na umitim yung ilong ninyo sa polusyon. Subukan yung maglakad sa mga sidewalks natin na walang kakwenta-kwenta. Subukan yung pawisan yung mga kilikili ninyo. Eh problema, mga nakasakay kayo sa mga SUV ninyo eh. Iba pa nga bulletproof eh. Meron pa kayong mga escorts eh. Iba meron pang wangwang. Oh. Gusto nyo nga, tanongin nyo eh, magkano bang pamasahe ngayon sa jeep, tsaka sa tricycle, tsaka sa FX eh. Tingnan nyo kung masagot ng mga yan. Impromptu. Kasi hindi sila nakaka-relate eh. Oh. Tapos ngayon, meron kayo isang public official na dati nang nagbo-boast, pinagtitripan nyo pa. Anong katarantaduhan yun? Ay nako.